at kung igagastos ng 160,000 pesos, handa ang national government na mag-contribute ng 40,000 pesos. Para sa ganon, buong bansa magkaroon tayo ng MRF. At itong ang MRF na ito, may proseso para sa biodegradable, may proseso para sa recyclable or non-biodegradable. Kaya, para sa ganoon, madali nyo ipasok yung sa isang machine o sa isang machine, yung mga basura, kailangan, upang madaling gamitan ng MRF, nananawagan din ako sa inyong lahat na lumahok sa kampanya tungkol sa wastong pagtapon ng basura. Ihiwalay yung mga biodegradable doon sa mga recyclable. Yun ang isang malaking magagawa ninyo dahil kung kayo ay merong MRF at magpo-produce kayo ng compost, fertilizer, bricks, ano pa ba ito? Yung mga charcoal briquettes, mabibenta pa nyo ito. So, kikita kayo at makukuha nyo uli yung puhunan na ilalagay ninyo. Marami na mga barangay ang gumagawa nito. Kaya isang pwedeng magawa ng liga ay ipakita kung paano ginagawa ng mga barangay yung iba't ibang kanilang mga solid waste management. Yung League of Municipalities ginagawa na ito. Ang pinapakita nila, best practices. Ako, para sa akin, sabi ko, di na kailangan pakita ang best practices, medyo magastos yun. Yung Pasay City, best practices yun. Pero yun sa mga barangay level, lalo na yung mahihirap na barangay, baka naman madismaya sila doon sa gastos ng best practices na ginagawa ng mga meskayang barangay. Pakita na lang yung mga minimal practices para makita na kayang-kaya ng bawat barangay magkaroon ng malinis na kapaligiran. I also call on the barangays to intensify your anti-drug campaigns. The LGUs that can declare a barangay a drug-free zone will be rewarded with development projects to sustain your effort and ensure a bright future for our children and communities. Panahon talaga ngayon upang ating higpitan ang ating pagkakaisa at tumukoy sa pamilya at pamayanan. Kailangan magsimula tayo ng bagong panahon ng voluntarismo at diwang makapamayanan. Mahalagang magsama-sama ang pamalaan at kasama dito ang barangay, ang simbahan, mga samahang sibiko, at ang mga NGO, harnessing our people to engage in coordinated volunteer activities. Dapat ituon natin ang mga inisyatiba sa gawaing tulad ng paglilinis ng kapaligiran, yung ang solid waste management na binanggit ko kanina, o pagtatayo ng mga parke at pagtatanim ng mga puno, lalo na yung mga barangays na nandoon sa mga bundok, pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap, pagturo ng pagbasa sa mga adult na hindi marunong magbasa upang magkaroon sila ng dignidad. Sa mga masubok na panahong ito, ang diwa ng commitment ng Pilipino sa kalinga ay dapat bigyan tayo ng inspirasyon to count our blessings and give back to those who are less fortunate. Kailangan tayo ng ating bansang patungo sa isang parehong direksyon. Kaya lalong nagpapasalamat ako sa resolusyon na binigay na naman ninyo muli sa akin. And this time, volunteering time, skill, and resources is a noble undertaking na dapat seryosohin nating lahat. Higit sa kailanman, kaya ng barangay ito mga binanggit kong gawain. Kasi 40% ng value-added tax ay pumupunta sa mga pamahalang lokal. 3 taon ang agwat ng komputasyon. Kaya dahil noong 2006, tumaas ang VAT ng 100 billion pesos dahil sa ating batas, 3 years later, 2009, itong taong ito, hindi ba nyo nahahalata
lumulundag ng 40 billion pesos ang ira ng mga local government at kasama na doon ang lukso ng kita ng mga barangay. Inaasahan ko na unawaan ninyo na tumaas ang inyong ira itong taon dahil tumaas ang revenues ng bansa mula sa value added tax. At tinitiyak ko, gaya ng palagi, ang ira sa mga lokal na pamalaan, sapagkat kayo ang unang humaharap sa sambayanan upang magbigay ng serbisyo ng gobyerno. Kahit nga noon, nung wala pa tayong tax reforms at kapos tayo ng pondo sa national government, naalala nyo, naghanap pa rin tayo ng pondo upang bayaran ang inyong irang buo. Binayaran pa nga ang ira na utang ng mga previous governments. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng inyong malaking dagdag na kita sa ira, himukin natin ang bawat Pilipino na makiisa. Dapat natin itaguyod ang partisipasyon ng lahat ng mamamayan na tumulong sa pag-angat ng pamumuhay ng mga maralita at sa pagbibigay ng proteksyon sa ating kalikasan. Hindi natin maaaring pabayaan pa ang kapakanan ng ating bansa. Working together as one nation and people, not only will we survive, we will prosper in this time of global crisis. Magkaisa tayo bilang isang bansa na pinagbubuklod ng ating isang pinagmulan at magkaparehong hangarin sa hinaharap. Mga kapitan ng barangay sa buong Pilipinas, sa patuloy ninyong suporta sa ating nagkakaisang layunin, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you.